Isabela Broadcast Center, himpilang tumatalakay sa mga proyekto at serbisyong tunay para sa tao. Hatid ang mga programang nag-uugnay sa bawat Isabelenyo saan mang panig ng mundo. Delivering in-depth, trustworthy, and objective news. Dito ka, konektado. Isang magandang araw mga ka-Isabelenyo. Welcome sa panibago na namang edisyon ng Isabela Connect Ka Dito, ang programang naglalapit ho ng serbisyo at impormasyon ho sa inyo. At syempre ako ho ang inyong resident broadcaster ng Provincial Government of Isabela, Ezekiel Kilang. Kasama ko ho ngayong hapon, syempre ang ating hong Provincial Information Officer, Attorney Elizabeth Binag. Magandang hapon po, ma'am. Yes, magandang hapon, Exi. Kasama na din dito, magandang hapon sa ating mga tatlong guest o resource persons, no? At syempre ng ating mga viewers at ganun din sa ating mga followers sa Isabela PIO Facebook. Maganda at mahalaga ang ating paksa ngayon dahil sa pangalawang beses, no? Tutukan natin ang naging bunga or yung gains and achievements ng ating mga seasonal farm workers na na-deploy sa Jinan County, South Korea. Ang provincial government po ng Isabela ay patuloy na pinaiigting ang pakikipag-ugnayan sa Jinan County sa South Korea para mas lalong mapalakas ang ating Seasonal Farm Workers Program. Tama kayo dyan, no, Attorney Liz. At higit pa ho ito, no, sa pagtatrabaho sa ibang bansa. Isa ho itong strategikong partnership kung saan ang ating mga magsasaka ay natututo ho, no, ng makabagong teknolohiya sa agrikultura na maaari ho nilang iuwi at syempre gamitin ho, no, dito sa ating sariling lupain. Tumpak yan, Exi. Layunin ng ating Seasonal Farm Workers Program ang tinatawag nating technology transfer. At syempre, no, ang laging sinasabi ng ating butihing gobernador Rodito Albano at Vice Governor Kiko D, ang pag-angat ng antas ng pamumuhay ng bawat seasonal farm workers, kasama na rin ang immediate members ng kanilang farm family na naipadala na natin sa Jinan County, South Korea. Bukod sa malaking kita kasi, sinisiguro ng ating pamahalaang panlalawigan na ang programang ito ay maayos, ligtas, at legal ang pamamaraan para sa ating mga seasonal farm workers. Kaya ngayong araw, pakinggan natin ang mga kwento ng ating mga frontliners sa bukid na naging tagumpay sa programang ito. Oo, kaya naman ho, no, mga ka-Isabelenyo, kasama ho natin ngayong hapon. Ang nabanggit nga ho kanina na Attorney Liz, ang tatlo sa atin ho mga seasonal farm workers na nagsilbing ambassador ng ating probinsya. Ang kanilang dedikasyon at disiplina ho sa South Korea ang patunay ng galing at dangal ng mga Isabelenyos at kilalanin ho natin sila. Nandito no, Attorney Liz? Yeah, oo. Itong ating tatlong mga panauhin ngayon ay sila yung kasama sa ating pinakahuling dispatch sa 2025. Bali, umalis sila ng Nobyembre 2025. Kasagsagan ito, Exi, ng winter sa South Korea kung saan 11 degrees to negative 4, no? Or freezing point na. Pero natiis pa rin nila at bumalik sila ngayong April 2026 at dahil sa malakas na rekomendasyon o request ng kanilang farm owner sa Provincial Government of Isabela, makakabalik ulit sila ngayong taon. Saya-saya naman, sana all. Okay, so kilalanin muna natin sila, Attorney Liz. Nandyan ho, first, si Sir Albert Espiritu from Kabagan, Isabela. No? Particular sa may Angan Kasilyan po, sir. Angan Kasilyan. Welcome ho sa Isabela Broadcast Center. Good afternoon po sa atin lahat. Maraming salamat po sa pagkakataon na ganito. Isang malaking kwan din na may bahagi po namin yung naranasan namin sa Korea po sa seasonal workers na to. Sige, mamaya, no? Kampante siya. Kampante, ma'am. And of course, nandito ho si Sir Erickson Abuela
Yan, from Abra Tumawini, Isabela. Yes po, sir. Magandang hapon po sa ating lahat, sa mga viewers po natin, lalo na sa mahal nating butin, si Sir Attorney Liz, lalo na kay Governor. Maraming salamat po sa aming viewers. Maraming po sa na-experience po namin sa South Korea, sa aming trabaho. Ang masasabi ko, kaya natin to mga farmers para sa laban ng ating mga pamilya. Naman. Very good. Confident din siya. Confident. Yun talaga yung epekto kapag galing sa ibang bansa. At of course, no, Makastang Agaw, Sir Boyet. Ayan, mabayad from San Bernardo, Cabagan, Isabela. Welcome ho. Welcome po dito po sa Isabela po. Maraming salamat po dahil nabigyan po kami ng opportunity na makapagtrabaho po sa South Korea at lalo po sa buti nating Governor Rodito Albano at saka kay Ma'am Liz, Attorney Liz, Kureg, Binag. Maraming salamat po sa mga PIO po na sumusuporta po sa amin. Maraming salamat po. Mabanggit ko lang, Exie, no? Yes, ma'am. Dalawang taga-Kabagan ito at taga-Kabagan ng ating gobernador, ano? But actually, konti lang. At taga-Kabagan din ako. Baka sabihin na naman nila palakasan. Nagkataon lang na sila ang ating panauhin ngayon dahil sila yung kasama sa pinakahuling dispatch natin Yes, sa Nobyembre. At sila ngayon yung pinakamaagang nakatapos ng kanilang 5 months na kontrata, no? Kaya nakabalik sila nitong April, no? Wala pong palakasan dito, lagi naming inuulit 'yan. At kita naman ninyo, no? Pabalik na naman sila dahil maganda yung kanilang naipakita in terms of yung work ethics at saka yung disiplina. Yes. At mamaya naman, no, may papakita yung iba pang mga farm workers kasi hindi lang yung mga nakabalik ang makakausap natin dahil ipapasilip ho namin sa inyo ho later yung kalagayan ho ng ating mga farmers na nandun ho ngayon sa South Korea. Kaya tumutok lamang ho kayo. Pero, Ma'am Liz, no, kumusta ko? I'm just wondering lang, paano nga ho ba kayo napadpad? Paano po ba ninyo nalaman yung tungkol ho sa programa ho na ito? Nalaman po namin sa municipal po sa Kabagan. Bali, meron pong nagsabi na mag-hire yung Korean ng mga workers na magkakandak sila ng mga screening. Doon po, pumunta po kami doon para makapagsubok po na baka maselect. Totoo yun, Exie. Kasi nung mga unang batches, ano, Oh, yes po. actually, ang initial screening na ginagawa ng Provincial Government of Isabela ay nagaganap mismo sa munisipyo. Sa munisipyo. Kaya nalalaman ng lahat ng mga interesado na mga farmers dahil mismo ang munisipyo through the provincial agriculturist at saka municipal agriculturist Kakusana at saka siyempre ang mayor na siyempre pinapa-anunsyo din, no, doon mismo sa munisipyo. Same din po ba, Sir Erickson and ano? Yes, sir. Yes, tama yung sabi ni Attorney Liz for the connect for the municipal DA for kinakandak din for the provincial government of PGI at saka yung mga impormasyon na galing po sa yung gustong mag-apply. So dumaan din kami sa mga screening. Kaya sabi ni Attorney Liz na walang palakasan. So we need dadaan kami talaga sa screening talaga. So yun lang masasabi ko kaya sabi ko nga sa mga gustong mag-apply ng katulad namin bilang farmer sa South Korea, sabi ko nga, kung ano yung pangarap mo sa buhay, tuloy mo lang, basta't gagawa ka lang ng mabuti sa iyong kapwa. Oo. Ba't si Kuya Boyet? Saan nyo naman po dalaman? Sa barangay official po namin, lalong-lalo po sa barangay captain namin at saka sa konsyal na sinabi po na may opportunity po sa South Korea na mga farmers. Kaya umuwi po ako agad sa bahay, saka kinuha po yung mga papers ko at dinalo po doon sa gymnasium sa Kabagan. Naghintay po kami ng tanghali, hindi po kami nag-lunch. Inintay po talaga namin na matapos po yung interview po namin. Saka nagtiyaga po kami para makapasok po. Kahit ano pong hirap, naano po namin to.
Di pa man tayo nakakalayo man, pero parang naiiyak na si Kuya Boyet. Pero kasi lately, nung recently lang ho, ma'am, no, dinumog tayo ng mga aplikante ho kasi sa Ito screening. yan. Oo, yung Oo. latest na screening na Yes naganap po, mismo oo. dito sa Provincial Capitol. Oo. Ang dami kasing mga followers ng PIO Isabela. Kaya nakakita. Pero matanong ko lang kasi syempre may mga sakahan na ho kayo mga kuya, no. Pero bakit ano ba yung nag-udyok talaga sa inyo? Bakit pinili ninyo na makipagsapalaran? Nabanggit ninyo kanina na wala naman palang palakasan, wala kayong kakilala, wala kayong back-upper. Pero anong nag-udyok talaga sa inyo? Una-una po siyempre sir yung salary talaga. Saka opportunity na makapagtrabaho doon. Saka yung parang ma-apply mo din kung halimbawa trabaho ka doon ng paulit-ulit, yung kung anong ginagawa nyo doon, ma-apply mo pagbalik mo sa Pilipinas, pwede mong i-apply. Oh, yan magaling to ha. Yeah, Kaya that's siguro tama, natapos tama. niya yung kanyang kontrata. Kasi That's true. inuna talaga niya yung salary. Bakit Yes. magkano ba yung alam mo na salary? Oo. Magkano po ba? Pero okay naman po. Talagang okay siya. Kumpara dito, yung isang taon mo na salary dito sa Pilipinas, isang buwan mo lang kikitain sa Korea. Kaya talaga maraming nagnanais no Yes po. na ma-include sana. Matatakal naman yan natin Yes po. over the course of the program. Yeah. Sa salary naman po si no? How about si Kuya Erexon? Sa akin naman, masasabi ko, nagudyot para sa akin nag-apply. So, gusto ko rin na maiangat yung buhay natin bilang Pilipino. Dahil sa dala na rin ng kahirapan. So, nagpursige rin ako, nag-apply. So, ina-encourage ko yung mga bilang farmer na katulad namin na magtrabaho sa ibang bansa, at least para makatulong maran natin sa pamilya natin. Kahit paano maibigay din natin yung panustusan ng ating mga anak kung ano yung pangangailangan nila sa kanilang araw-araw. Totoo yan, talagang maraming nagnanais talaga even up to this time. In fact, katulad nga ng nabanggit mo kanina, ang daming nakalinya talaga ng mga Yes, aplikante. Kaya nga lang, ang isang challenge natin dito, XC, yung mapadami sana ang quota na ibibigay ng Yes, Jinan County sa atin. May mga matching kasi dyan eh. So we can only go as far as the quota that is given to us. Sa ngayong taon nga, 250 Yes 250 na farmers, 'di ba? At mostly pa doon ay yung mga paulit-ulit inuuna kasi nila. Dahil doon sa naipakita na naipamalas na nila na kasipagan, 'di ba? Katatagan at Yes. disiplina. So, konti lang actually ang nakuha sa ating mga new applicants. Oo. Pero para malaman na talagang nadadagdagan, ma'am, nung first batch ba mga ilan yung konti lang din at hanggang sa naging daan-daan na rin yung Dati kasi, may mga ibang counties tayo. Oo, like Yanggu, kaya lang madaming nag-TNT dun eh. So, almost 30% yata, kaya na-ban tayo doon for Yes like po. 2 years. And then, hindi na tayo nakapag-renew sa Yanggu. So, mabuti at nakapag-connect tayo sa Jinan. Jinan, So, oo. itong Jinan ang patuloy-tuloy na. So, like 3 or 4 years na yata ito. So nasa kanila pala, sa inyo po yung nakasalalay yung future ng mga iba pa nating mga farmers. Pero when it comes naman sa pag-a-apply, ano po ba yung pinaka-importanteng bahagi ng proseso? Yung dapat paghandaan ng mga gustong sumubok, Kuya Boyet? Ang dapat paggandaan nila ay yung trabaho o kaya yung pag nakuha sila, kailangan po makinig po sa nauna po na mga ka-farmers katulad po namin na para matuto po sila na mabigyan po sila ng magandang kinabukasan sa farmers po. At saka maraming matutunan po doon pag nandun ka po sa Jinan. Kaya pwede mo pong yung natutunan mo sa Jinan, pwede mo pong dalhin dito sa Pilipinas. Kung may lupa ka, pwede kang magtanim. Kasi yung proseso niya sa pagtanim, alam mo na, kaya dapat ganoon po lagi pag farmers po pagdating, pagbutihin po yung pagtatrabaho at makinig po sa boss natin. Actually, XC, yung mga dokumento na hinihingi natin Yes po. ay konti lang, Konti 'di ba?
Ang importante lang, maipasa nila yung initial screening na dati ginagawa sa munisipyo, ngayon ginagawa na sa probinsya. Dahil ang final screening, dahil nga government to government na program ito, ay ginaganap dito din sa probinsya. Kaya lang, dumarating dito yung mga officials mismo ng Ginangun, di ba? Tinutulungan naman natin sila sa pagkuha ng mga papeles. Konti lang, di ba? Aside sa medical certification, tapos Yes. yung maipakita lang ninyo, yung aids ninyo na may asawa kayo at may mga dependent. Yun lang naman, di ba? At ang certification ng municipal agriculturist at saka ng barangay captain na kayo ay talagang farmer at talagang residente ng Isabela, particularly doon sa pinanggalingan ninyong baryo. So, Oo. yun lang naman. Oo. Ito nga, sagutin lang natin, ma'am, no? May mga ano kasi, may mga, linawin lang natin. Kasi marami pa rin nagagalit. Totoo ba? Oo. Sagutin niyo, totoo ba na may palakasan? May makakilala po ba kayo dito sa Capitol para kayo nakapasok? Sa kwan lang po, totoo. Ay hindi po totoo na may palakasan. Unang-una, yung may delegate po sa Korea na pinapadala dito para sila po totally mag-screen. Sila po yung mag-approve lahat po. Screening Oo. ka mo. Final screening. Kaya hindi pwede yung palakasan. Talagang totally talaga yung Korean government pupunta dito para sasalain kung sino yung qualified talaga. Bali, ang nangyari dito, nag-walk-in la pa kayo, di ba? Oo. Katulad ng ibang mga aplikante, yun, nakipagsapalaran, nag-walk-in, pumila, di ba? And then nung accommodate na kayo sa loob, na-subject na kayo sa initial screening, di ba? Oo, sige. Oo. So, talagang swertehan. Nanalangin naman ho kayo na habang nakapila. Panalangit. At saka siyempre, tiyaga. Oo. So, yun na, sa susunod tayo, no? May mga ano po ba, yung mga gastusin, kumbaga, no, Sir Kevin, pataas tayo. May mga nagastos ba kayo sa pagkuha ng mga dokumento habang kayo ay nasa process, no, dito sa programang ito? Yes, thank you sa napakagandang tanong, sir. Hopefully, meron naman talaga totally na gagastusin tulad ng pag-apply sa mga medical, NBI, nung kami ay nag-a-apply. So, yun ang ni-process namin na mga requirements para makapunta sa South Korea para dun sa makapagtrabaho bilang farmer. Pero yung kwan lang naman sir, yung binayaran namin yung drug test. Yun lang. Pero Drug totally test. free talaga. Free talaga. po talaga. Free talaga. Wala dito. Kasi dito sa atin, may sa hospital, meron din, ita-transfer din tayo sa medical city. Free din po yun. Nabanggit na din natin ito dati, XC, no? Na ang sagot Yes po. ng probinsya dito dahil sa order ng ating gobernador at saka vice-gobernador na talagang dapat matulungan sila. Ang sagot ng probinsya dito, yung medical examination na ginaganap sa The Medical City sa Clark. Yes Kasi yan yung accredited ng Korean Embassy, no? Binabayaran ng probinsya ang 5,000 na examination ninyo. Pinapadala pa kayo ng probinsya doon, libre. 'Di ba? Including meals, including snacks, including transportation. Kahit ngayon at mahal yung gasolina, pinipilit pa din ng ating Oo. gobernador Yes na po. isasama sa budget yung para sa ating mga farmers. And then, yung pagpapa-check up nila, additional medical check up sa Governor Faustino and the provincial hospital, parang 4 yata na medical test yun, ano? Ay libre po lahat. Pero dahil wala tayong drug test, kinukuha nila yan sa labas, Yes minimal, binabayaran nila personal. Oo. Pangalawa, yung NBI clearance nila kasi hindi naman uubra, hindi na po kasama dun Yes sa ano po. natin, sa assistance na ibinibigay natin. Yun nga yung sabi po ng mga ibang mga OFWs po natin na may mga agencies na spoiled daw ang mga farmers dito sa Isabela. Totoo po ba yun? O, yun. Nagkayaan na. Totoo naman eh. Ayan, Spoiled totoo. talaga. Oo, talagang fully support talaga ang government natin dito. Sa yung mga seasonal talagang hindi talaga ano tawag dito? Free talaga. May babayaran ka pero konti lang. Konti lang, very minimal. Tsaka syempre yung pamasahe sa kanila na yon. Yun talaga yung malaking tulong din yung transportation.
No, kaya, so ang provincial government of Isabela, yung all the way talaga nandiyan nakasupport sa inyo para mas mapabilis yung process. Okay. Yung proseso talaga, Oo, yung PIO at saka Provincial Governor's Office na nakatutok dyan at saka Office of the Provincial Yes Agriculturist, po, oo. including, may mga suporta din pala mga mayors nila. Dati nagbibigay ang kanilang mga mayors ng pang-allowance nila. Oo. Pag-alis nila, oo, yung sa Yanggo dati. Sa Yangko. Kaya lang, nagkaroon ng TNT, medyo, ewan ko kung nagbibigay pa yung mga mayors natin ngayon. Pero ang tanong ko lang kasi, napapaisip lang ako, yes, of course, no, sa abroad yan. Parang pag international level na nga, yung mga farmers natin. Matanong ko lang, magkano po ba yung inyong karaniwang kinikita bilang farmer dito sa atin? Isabela. Oo, dito sa Isabela. Kung sa akin naman, ang tatanungin, i-compare natin dito sa Pilipinas sa South Korea. So, mas okay naman yung sahod nila doon sa South Korea. Oo. So, doon nga, yung mga advantage na sa ating bilang farmer, importante, yung pagbutihan lang yung pagtatrabaho at lalong-lalo na yung pagsahod nila. So, medyo malaki rin siya na yung para at least matustusa rin yung kuha natin sa pamilya. Yung gaya ng sabi ko na para makapag-aral din at makapag-ipon rin ng konti para sa pamilya natin, sa mga anak natin. Nasabi ni Artemio kanina di ba? Kikitain mo dito Opo. ng isang taon or one cropping, kamo na lang. Wow, Kikitain grabe. niya doon daw ng isang isang buwan lang, di ba? Sana all nga talaga. Kasi as far as I remember, kasi ma'am, no, ako'y anak ng magsasaka. Eh, syempre yung isang cropping ho namin dati, natuyot ho kasi, nasa 30,000 roughly. So, pero yung sahod, alam kong sahod yung malalaki. At saka doon kasi wala kang Sobra. lugi Yes di ba? po, oo. Dito kasi, if you engage in farming, siyempre, dahil hindi naman natin ang tawag dito, na-foresee kung anong mangyayari Yes sa po. klima, 'di ba? Lalo na ngayon sa mga kapanahunan ngayon, may mga hindi lang break even or Yes walang kita kundi luging-lugi ka talaga. Oo. Eh doon tanggap ka lang ng tanggap ng sahod. May overtime pa. 'Di ba? Oh, pero paano po ninyo pinagkakasya yung kinikita ho ninyo sa sakahan ho ninyo dito sa Isabela noon? Noon nung hindi pa kayo po nasa South Korea. Kwan po, alimbawa, ngayon, magtatanim. Opo. Lahat ng punan mo, nilagay mo, Oo. mangungutang ka para pang ganun po. Antayin nyo yung harvest time. Eh, kung walang harvest, talagang wala, Oo. lubog talaga pag dito. Oo. Kasi kung sa klima lang tayo, minsan na tama sabi ni Ma'am Liz na sa weather, kailangan talaga. Halimbawa, kung mais, pag di talaga naulanan yan, talagang zero yung makukuha mo. Oo. O, totoo 'yun. Inuutang kasi hindi lang yung mga pataba, Yes po. Oo. hindi lang yung mga pag-alis ng damo or spray, including kasi yung labor din Yeah, kasi oo. mechanized na, 'di ba? Kung wala kang tractor, Yes po. wala kang harvester, 'di ba? Inuutang mo din yung pambayad mo sa mga to. So, and then syempre, medyo malaki yung interest ng inuutang natin. Oo. Pinakamalaki ata may 20% pa. Oh, certain mo na nga lang daw, Ma'am Liz, kapag nabayaran mo na yung buong utang, may balance kapag interest. Ayun yung mga... Pero look at you now. Parang hindi na kayo farmer. Parang kayo mga ang ganda na talaga. Pero ano yung pinakamalaking pagbabago ho sa inyong pamumuhay mula nang kumita na ho kayo sa South Korea? Oo. Una, alam ko, syempre yan, bago kayo mag-respond. Wala nang utang, di ba? O, wala na kayong utang na binabayaran ngayon. Sige. Sa ano na pang pagbabago? Sa akin po, yung unang sahod ko po sa South Korea, sa Yanggo po, yung 5 months po na natiras po sa akin sa sahod, na hinati po na sahod ko, ay inipon ko po yun. At saka nung pag-uwi ko po, bumili po ako ng baka. Wow. 45,000 po yun. Bali yung kalahati sa pamilya ko po. At saka ngayon, yung sahod ko naman po sa Jinan, nagalaga po yung asawa ko ng baboy na 3. Bali, ako po yung sumusuporta. Sa kanya po yung baboy, pero ako lang yung sumusuporta sa lahat ng mga pagkain niya. Ngayon po, nanganak po yung 3, sunod-sunod po. Kaya puyat ako eh. kaya yung lalamunan ko natuyo talaga. Oo, so may babuyan na siya, may baka pa siya. Oo. Kaya- Nag-abroad na farmer, umuwing negosyante. Kaya malaking tulong sa akin talaga to. Wow. How about si Kuya Erickson ho naman?
Yes, napakagandang tanong. So, yung na-invest ko naman sa aking pagpunta ng Korea o sa pag-uwi, una, natustusan ko rin yung aking pamilya, lalo lang sa kanilang pag-aaral. So, Ilan pong anak ninyo? dalawa po, ma'am. Oh, Ah, ilang taon na sila? Yung panganay ko po is 13 years old po. Yung pangalawa, 9 years old po. Sa kanila nag-aaral po sila ngayon. So, ini-encourage ko yung lahat ng mga farmers din na huwag kayong sumuko. Tuloy lang yung pangarap sa buhay. Huwag kayong susuko dahil yan naman tayo lahat dyan. So, nga sabi ni Boyet na mayroon siyang invest. Ako rin, hindi, honestly, mayroon din ako napundar. Sabi ko, yung bumili rin ako ng konting sakaan para Oy, lupa. oh, Meron lupa, siyang lupa. lupa. Tapos yun nga, yung sabi ko na mabigyan rin ng kinabukasan ng aking pamilya at lalo yung pag-aaral ng aking mga anak. Wow. O, but si Kuya Albert, ito, Tama sabi ni Ma'am Les, dati marami akong utang, pero ngayon marami pa rin utang, pero di ba? Nakabayad na. Nakabayad Oo, na. tapos may konting kwan naman, yung sari-sari store sa bahay, para may pagkabalansi mihis. So, yun lang po, yung nakabayad sa utang, tapos yun sa maliit na sari-sari store, yun po Oo, yun. may sari-sari store na siya ngayon. Negosyante na din. Yung iba nga ma'am, may sasakyan na nga daw eh. Oh. Pero eto naman, no, marami kasing naglalaro sa isipan. Kumusta ba ang pamumuhay dun sa South Korea? Kumusta ho ang inyong unang karanasan sa South Korea po? Siyempre, nung una talaga, mahirap. Ang pinakamahirap doon, yung tawag dito, yung dapat marunong ka sa tawag to salita po, ma'am. Oo, kasi kung hindi ka marunong, wala kang baon na kahit isang salita nila, abutin mo po lagi ng sigaw. Yun yung isang experience ko na hindi ko makakalimutan doon. Pero Kailan sa trabaho, ka ba umalis? Kailan ka umalis first time? 2022 po, ma'am. 2022. Sa Yanggu Kasi, po. oo. Dito na, di ba? Starting po. 2025, nire-require na talaga ng Jinan County and including DMW na dapat may basic Korean language yes, na ma'am, oo. education. At ipinapatupad naman natin yan. Maganda po yun, ma'am. Kasi may nagkwento din ako doon, nung pahatid na kami, may isang Korean officials na naghatid po sa amin. Ma'am, di ba pwedeng yung mga bago, bigyan niyo sana ng pagkakataon na mag-aral kasi base sa experience ko, kailangan may mga salita sila na dapat babaunin kasi mahirap talaga pag tawag dito, pag first time mo, talagang mahirap dun sa kwan pa lang. Mapapagalitan ka ng amo mo kung wala kang baon na salita nila. So, salamat po sa insight na Oo. yan. Yes, We will take note of that and we will make sure Yes, na ma'am. magkakaroon po tayo ng basic Korean language training Para bago hindi yung na ho- oo. next dispatch. Especially sa mga new entries. Para hindi daw ma-culture shock yung ano. I-test ko nga kung talagang may may tututo. Otaka chineseyo. Otaka chineseyo. Chal chineseyo. Okay. So, ibig Hindi ko sabihin, naiintindihan. how are you? So, okay lang daw po sila. Aneseyo, kasamida. Ayun talaga. Pero, how about yung iba naman? Kumusta yung mga experience yan? Parang nasisigawan daw. Tama, true. Yung sabi ni kabady ko, ganun nga, kailangan rin ng konting pag-aaral na influence talaga from language nila. Mapapasigaw ko talaga na wala sa oras. Kasi, sa base sa experience namin nung first sa Yanggu ako, wala talagang akong kalam-alam kasi nagsa-search up ako ng YouTube para at least para matutunan man lang yung language nila. Pero mahirap talaga. Pero nung that time na binigyan kami ng pagkakataon na for the provincial government of Isabela, so for the second chance na pababalikin kami na for GNOW, kahit papaano, natutunan rin namin yung salita nila. Unti-unti rin. So maraming salamat rin sa binigay na challenge o talento sa amin na bilang magsasaka, bilang farmer Pilipino dito sa provincial ng Isabela. Opo. Bago natin pakinggan si Boyet, no? Opo. Mabayad, napansin ko lang, kayong tatlo pala ex-Yanggu kayo? Ex-Yanggu. Oo, mas mahirap daw yung Yanggu kaysa sa Jinan. Totoo ba to? Opo, ma'am. Bali, ang boss ko po kasi nung una, ang sabi sa akin, 3 po daw yung tao niya. Kasi malaki po yung farm niya eh. Nasa 21 na, greenhouse. Ang nangyari, nagbawas siya. Ang ginawa niya, kumuha na ng isang tao. Ako po yung napili na kinuha. Tapos, ang pinagtrabaho pa ako ng umaga hanggang hapon ng
papakain po ng baka niya. Nasa 27 piraso po yun na baka. Sabi niya, bibigyan daw ako ng pera kung matatapos ko yung isang buwan. Every 15 quincenas po, nagbibigay po din naman siya ng 200,000 won na budget ko. Pero kulang pa rin yun kasi sa pagod mo na sa umaga at sa kahapon, bali alas 8 ka na uuwi. Tapos wala ka pang overtime. Nung pauwi na ako, kumuha na naman siya ng uli ng tao, panibago, 3 tao. Tapos ang nangyari, nilayasan siya ng tao niya kasi masama daw ang ugali. Kaya nagpalipat sila ng sadyang lim nila. Pero natiis mo pa din, di ba? Opo, ma'am. Natiis ko pa rin siya kahit papaano kasi pamilya pa rin yung nasa nasa isip. Pag uuwi ka, wala ka nang babalikan sa Korea. Kaya kahit mahirap, tuloy pa rin para yung goal mo tuloy-tuloy. At saka pag marami kang malalaman, pwede kang maging ibang bansa uli para yung advantage mo dun ay experience mo, mas mabilis kang makuha. Oo. Salamat po. At in spite of the hardship that he has experienced Yes, in ma'am. Yanggu, nagnais pa rin siya na makabalik, 'di ba? At naswertehan nga niya at nakabalik siya. Pero sa Jinan naman kung saan, sabi nga na marami, mas nakakarami, mas magaan yung trabaho at saka mas okay yung condition ng pagtatrabaho dito. Nalungkot ka ba din, Boyet, nung nandun ka for the first time sa South Korea? At papaano mo nilalabanan ng lungkot? Ang nangyari po, bali mga 12 o'clock na ng gabi po ako natutulog. Kasi mag-isa lang po ako dun sa sa barracks. Bali pinakagitna po yun ng greenhouse. Wala pong katao-tao dun. Ang makikita mo lang dun sa amin ay yung baka na pinapakain ko po. Yun lang talaga po. Oo. Talagang malungkot talaga. Yung mga kasamaan mo, nandun pa sa sa ibang lugar, nasa 3 kilometers pa yung layo bago ka makarating dun. Oo. Kaya tiyagaan lang talaga. So, kumbaga, pasture area ito. Yes, ma'am. Or kabundukan, ganyan, di ba? Oo, na walang katao-tao. Okay. Oo. Pero safe naman. Safe naman. Safe naman po kami doon. Wala namang doon. Wala namang lugo-lugo na tao doon na biglang papasok doon po sa greenhouse o doon sa tinitiran po namin. Talagang tibayan talaga ng loob, no? Para sa pamilya. Pero paano po ba yung pagkakaiba ng paraan ng pagsasaka ho doon kumpara ho dito ho sa Isabela? Para kahit papaano mabigyan ho natin ng basic mga information, kumbaga no, yung ating mga farmers na nagnanais ding pumunta ho sa South Korea. So paano po yung pagkakaiba? Marami po pagkakaiba kasi sa preparasyon pa lang po ng lupa, kumpara dito kasi na-experience ko na rin, talagang makita mo talaga na perfect yung pagkuhan nila. Sa pagbubungkal pa lang po, kailangan pino na yung lupa. Tapos pag-apply pa po nila ng fertilizer, talagang hindi po nila tinitipid. Bukod sa black soil, black soil na kwan talaga, yung waste ng tao, yun yung kwan na yun. Parang nakuha siya, na-decompose na waste ng tao, pero naaamoy mo pa rin yung Ay, waste ng paumanin tao. Mga ho sa organic, mga ano? organic, Oo, mga oo. organic. Oo. Mga organic, oo, Organic, organic. Ayun, tapos bigyan nila ng ganon. Another pa rin yung mga ginagamit din natin na fertilizer din. Talagang hindi nila tinitipid yung pag-a-apply ng abono sa mga lupa nila. So, how about, so waste ng mga pasintabi ho sa mga nagme-merienda, yan. So, at least, pwede na kayo makapag-take note ho ng mga gagawin. How about, Kuya Eric? Tsaka huwag tipirin, di ba? Yes po, huwag Oo. tipirin. No? And aside nga dun sa sinasabi mong organic waste, black soil pa din. Black soil. Oo, black soil. Sige. Opo. Tama yung sabi ni Buddy, ni Mr. Albert. Kung baga i-compare natin yung magsasaka dito sa South Korea, mas advanced din sila sa mga gamit. So, pwede natin sila din na tularin yung mga kagamitan. Yung sabi ni Mr. Albert na talaga yung waste, pasensya na sa mga manonood, na talaga yung mga organic, talaga yung preparation talaga ng farmer nila. Talagang makikita mo yung napakaganda talaga, yung preparation ng pagtatanim, nandun ang lahat, kumbaga dito sa preparation natin dito. So, iba talaga. Yung talaga yung mas advanced sila
mas advanced sila sa preparation pagdating dito sa Pilipinas. So, Oh, in what way na advance Oo. sila? in what way talaga? Talagang Ano napakaganda. yung mga advanced like, ano po ba yung yung mga mga kagamitan, mga teknolohiya nila, yung mga panggamit na pang farmer, yung mga heavy equipment nila na panggamit talaga na pang farmer talaga. So, For example, magbigay ka nga po ng example, kunwari, sa ano ngayon, dito sa atin, meron yung pagtanim na ho ng mais, meron na ho tayong mga machine. Mostly kasi sa kanila. mostly, crops, High value crops. high, o mga value cropping, crops. mga gulay, yung mga Gulay, kuwan nila ano doon. pong Kasi pagtatanim? kokonti lang naman kasi yung mga mais doon. So, yung parang yung mga traktor nila na maliliit, tapos yung mga pagbubungkal na yung mga parang seeder siya, yung basta pang lupa, tapos yung mga ginagawa namin sa pang lettuce, sa mga mushroom na preparation nila, sir. Tapos yun talaga, makikita mo yung pagkaiba talaga ng mga preparation nila. Tama kasi mula sa sa preparasyon talaga doon sa tawag dito sa mga machinery talagang kumpleto po sila. Oo, kumpleto yung mga magmula sa maliit na machinery hanggang malaki, talagang yung isang farmer doon talaga kumpleto yung mga gamit nila yun lang po. Ang kagandahan, nagagamit nyo yung mga yun, na mga equipment na yun. Nagagamit po namin yung mga doon, mga nalalaman namin, lalo pa sa mga equipment, kung marunong kang mag-drive, talagang ikaw yung mag-drive, Magdadrive. ikaw yung maglalagay ng fertilizer doon sa labungkal, tapos lalagyan mo ng ano tawag dito, yung plastic. Vinyl. Maglalagay kami ng vinyl. Tapos kung paano yung pagpapalit ng vinyl uli dun sa greenhouse namin. Kaya kung alam mo talaga yung paggawa dun sa greenhouse, lalong-lalo na pag marunong mag-welding, advantage talaga. Kasi ang number one talaga dun, pag-welding dun sa greenhouse at sa pagpapatayo. At saka dapat marunong ko din mag-drive para yung boss mo, kung wala siya, pwede mo lang siyang pwede mo siyang dalhin doon sa greenhouse hanggang doon sa warehouse. Kaya malaking bagay 'yun. Yung po kasi minsan yung boss po namin, ma'am. Tinuturuan din po kami sa paggamit ng mga machineries po nila. Kasi kung wala po sila doon sa field, kami na po yung gumagawa. Kaya okay din na tinuturuan kami na mag-drive, ganon, gumagamit ng mga rotovator. Talagang nagtuturo din sila. Sa farming yan, paano naman anong pinapakain mo sa baka? Kasi sabi mo, nagpakain ka ng 27 na baka. Ang unang ipapakain po sa baka, feeds po, isang salop. Pagkatapos na pagkainin, tapos maglalagay po ng dayami. Yung dayami po na kinukuha po namin dun sa farm niya, sa palayan, iniimbak po muna na yun ng 2 weeks. Pag tuyong-tuyo na siya, may may rotovator na iikot na kung saan po yun. Hindi na po tao. Tapos ang gagawin na lang, tutulungan mo na lang siya maglagay sa forklift. Tapos ikaw na yung magkagamada sa taas para yung pagkain ng baboy, ng baka, mapapreserve pagdating po sa winter para marami po siyang makain. Yun na lang po ang gagawin mo. Pakain ng pakain. Pagkatapos kumain, tatanggalin mo na yung sa ulo niya para uminom naman siya. Pakakawalan na. May proseso talaga, oo. Yes po. Tsaka nagbibigay sila ng feeds, Hindi Yes, katulad dito, mostly sa mga pasture areas na Oo, asin at tsaka Yung damo-damo. Damo-damo, Yes oo. po. Oo. Pero, ayun napapaisip lang ako, kumusta naman yung pakikitungo sa ng inyong mga farm owners or mga employer? Maganda naman po yung pakikutungo sa amin ng sadyan namin. Lalong-lalo pagdating sa pagkain, kahit may bisita siya, tinatawagan po kami na, ali kayo, kakain kayo, sama-sama tayo dito, pero wala lang mag-iinuman, sabi niya. Kasi hindi naman na siya umiinom. Kaya yung boss namin, napakaswerte namin dahil yung pagbibigay sa amin ng suporta bilang farmer sa kanya ay napaka malaking halaga po sa amin. Oo. So, para kay Erickson, pwede mo bang ilarawan ang isang typical na araw ninyo sa bukid
sa Korea? Yun nga, napakagandang tanong, Attorney Liz. Yung i-compare natin yung araw. Hindi, ilarawan mo. Ilarawan. Kung paano mag-uumpisa yung araw mo hanggang sa uuwi ka na pagkatapos Nagsiselfie ka ba muna? Unang-una, pag pupunta ka ilarawan sa trabaho, unang-una nagdadasal din ako na bago ako nagtatrabaho. So, nag-start kami, nagpe-prayer. Sabi ko nga, niyaya ko nila magsimba. Una na, wag na natin makalimot sa Diyos. Dahil siya natin. Sa trabaho naman, napakaganda naman yung trabaho. Dun sa, gaya ng sabi ni Mr. Magbayat, kay Arspito, na yung ma-experience mo talaga yung trabaho. Dun sa unang araw na yun na napunta namin. So, as long of us, talaga yung lamig, yung winter na naranasan namin. Yung lamig talaga. So, Ay, sa doon po, pag sa umaga, una-una, maaga siyempre, kailangan na Anong oras? mga 7 po kami mag-start, 7:30. Dapat 6:30 naka-prepare na po, nakasapatos na, kompleto na po siya, yung mga sombrero. Tapos yung gloves dapat po kompleto. PPE maganda rin po doon kasi hindi ka pwede magtrabaho na nakapaalang. Totally sapatos talaga. Sapatos, botas po ma'am. Tapos may gloves sa kamay. Talagang kwan din sila yung sa safety talaga. Okay din, no. Required kasi yan eh. Yes Oo, na kailangan ang tawag dito, proper attire. Oo, naka-PPE. Hindi ba nakadepende po sa nature ng work? Sa baka, naka-PPE. Pero pagdating mo, di ba, pag Pagdating sa- nakalis ka na, di ba, sinusundo kayo? Opo, ma'am. Sinusundo po kami ng amo namin. Pero kung minsan kasi yung nung na-experience ko, yung kasamaan namin marunong mag-drive, siya na lang yung nagda-drive. Tapos pag-uwi, yun na lang yung service namin gagamitin pa uwi. Okay, oo. So, trabaho ka agad pagdating ninyo doon sa farm, ano? Pero si Boyet, nakikita ko sa post niya, nagsiselfie pa siya eh. Wow. Lalo na nung winter, no? Ilang oras naman ang break ninyo? Kasi po ma'am, ngayon, 30 minutes sa umaga, 30 minutes din sa hapon. Pero hindi na po namin binubo yung 30 minutes. Mga siguro 15 minutes, copy lang, balik na po sa trabaho. Oo, ang galing naman. Oo. Pero 8 hours pa rin yung ano mo. Yung, Opo. 8 hours pa rin yung ano namin. Kapag lumagpas po doon, minuto o isang oras, babayaran po ng boss namin. Overtime na. Oo, ang galing. Kung may overtime man kami na ganon, ang ginagawa na lang niya, nagbibigay na lang siya ng pagkain sa amin. Kaya yun po ang gusto po namin sa boss namin. Kaya bibira lang po na yung boss na ganon ay bibira lang po makahanap. Kaya Oo, po salamat swertehan po sa lang kanya. talaga. Oo. Pero paano kapag nagkasakit po kayo? Na-imagine ko lang. Paano pag nagkasakit po kayo? yan ang napakagandang tanong. So, yung boss namin talaga, very, malasakit siya. Binibigyan kami ng gamot. Na kung ano yung nararamdaman namin na sakit na, sadyang min ka ko. Okay. Don't worry, I will give you medicine. Kaya thanks God, sabi ko, napakabagay yung amo namin talaga. So, yes. Ganon din po ma'am. Kasi Baka sabi, don't worry, I will give you medicine but you need to work. Hindi Yung naman- pagkain ninyo sa tanghali, habang nandun kayo sa farm, saan ang gagaling? Oo. nung kwan po ma'am, kasi ngayon, yung seasonal na December, hindi po totally kami sa farm. Mayroon pong kumpanya, parang kwan din siya, factory. Doon po, malapit lang po kami, walking distance lang po ma'am. Pero yung farm ng boss namin din, may farm din na total na greenhouse, malayo. Sinusundo po kami pag after, mag-lunch po, pag mag-lunch na, maaga po dumarating pa, susunduin kami parati doon sa boarding namin. Doon na lang po kami kakain. Okay. So, kumakain pa rin sila sa boarding, Yes, hindi dun mismo sa farm. Okay, Pero sige. may nag-comment ho dito, ma'am, no? Basahin ko lang. Sabi ho dito, ni Adjen, saludo po ako sa tatlong sir na ito na talagang lumayo para sa pamilya nila. At ngayon, ang mga natutunan nila sa ibang bansa ay may apply na nila dito sa atin, especially sila ay skilled na talaga. Congratulations po sa inyo. Pero yun nga, paano po pala ninyo nilalabanan yung lungkot? Kumbaga, paano kayo nakakapagtrabaho while nasa malayo ho kayo sa inyong pamilya? Buti na hindi nawawala yung focus sa trabaho. Actually, sir, naranasan ko yung namatay na ako ng magulang nung nandun ako sa Korea. First time ko na tinanong ako ng boss ko, ito kasama ko eh. Tinanong sa akin, you want to go back to the Philippines? Sabi niya. Oo.
Sabi ko, inisip ko, no need, sir. Kako. I will finish my contract. Nagtyaga ako talaga, Yes, naging ma'am. practical talaga ako. Kasi alam ng Isabela yung nangyari sa pamilya ko. Umalis ako na namatay yung magulang ko na nagpaalam. Yun ang napakalungkot na naranasan ko nang bilang OFW sa South Korea. Grabe talaga na parang na-homesick ako pero kinaya ko pa rin yung trabaho. O, palakpakan natin siya. So, dyan, yun ang di ba? naging saksi Oo. naging saksi ng aking buhay. Kahit namatayan ako, tuloy pa rin yung laban ko bilang farmer nagtrabaho sa South Very Korea. good. Tinapos ko pa rin yung kontrata ko para makauwi pa rin ako sa pamilya ko. Kasi kahit may mga ganyan na pangyayari, Yes, considered na unfinished contract pa rin. Yes, ma'am, Kasi unfinished recently, may ganyan din namatayan. Umuwi siya. Oo. Kinausap namin, tinanong namin, syempre nalungkot talaga siya. Yes, At pamilya yun. It's his decision. Yes. Hindi naman natin siya mapipilit. 'Di ba? So, pinauwi natin. Oh. Doon naintindihan natin, ma'am, no, at syempre, yung mga sentiments din ho ng iba nating mga kababayang OFW na kailangan talaga nilang makauwi para kahit sa huling pagkakataon makasama yung pamilyang namayapa. Pero I like your yung ko talaga na ano pang magagawa ko, kailangan ko mag-stay para masigit matulungan yung pamilya ko. Oo. So, how about naman kayo po? Si Kuya Albert. Ngayon naman po sir, may internet na tayo. Kaya kahit pa break time, i-chat mo yung pamilya mo. Sa akin, parang hindi ko feel na ako, homesick ako. Kasi may internet naman po na pwedeng i-chat o tawagan sa messenger. Oo, okay. Oh. May mga naranasan ba kayong pagka-delay ng pagbigay ng inyong sahod? Yes or no? Oo. Meron po nung una kasi yung hindi pa nasitil po yung pag-ano po namin sa Western Union Sa Western Union hindi pa na ano yun. Kaya yun na lang po yung hinihintay namin pati yung ID. So nung natapos na po lahat yun, lahat ng mga requirements, tuloy-tuloy na po yung yung pagbigay po ng sahod namin. Kada Hindi na- kailan ang bigay Opo. ng sahod? Before and after, ma'am. Depende po. Kasi kung nung pumunta po kami doon, uno po kami nagtrabaho. Bali pag 1 month din yung niya. Pero kung eksakto Biyernes, basta Biyernes, sasahod po kami kahit wala pang kahit wala pang Okay, oo. duty. Tama 'yan. Oo. Kasi every month dapat ibinibigay pero before usually ng holiday, di Yes, ba? At oo. ang holiday nila is once a week eh. Yes. So kung ang at 30 halimbawa ay falls on a Saturday, Yes, Biyernes pa lang dapat Biyernes pa magsasahod na sila. Kasi nagpapadala ba kayo sa mga pamilya ninyo? Oo. Paano? Western Union po, bali yung sa boss po namin, kasi hindi pa namin alam kung paano transaction doon sa bangko, sa Western Union. Bali, siya na lang po yung pupunta doon, ma'am, para iproseso yung ano. Sasabihin mo na lang kung magkano yung amount na ipapadala mo sa pamilya mo. Yun na po, yun yung way namin. O, tignan mo nga, Exie, no? Yes, ma'am. Sobrang tiwala nila sa kanilang farm owner, sa kanilang employer. Parang sila na lang Sila ang na bahala. po yung Sasabihin lang kung magkano yung ipapadala. Di ba, usually, nagre-range yung late lang, yung recent, kako sana. Ang sahod ninyo nagre-range from 60 to 80, di ba? Oo, including overtime. Doon sa 1 month na yon na 60 to 80 na binibigay sa inyo, magkano naman pinapadala mo? Kasi marami nga po akong utang tulad mo, ma'am, para makabayad. Medyo malaki, 40. syempre, pang bayad sa utang, Okay, allowance. So. oo. Pero kung normal na, mga siguro nasa 600,000 won, mga around 20,000 na sa atin. 20,000 nasa iyo. And then, ang isi-safety ko na lang po, ma'am. 50, Oo, oo. mga ganun, mga 50-40, ganun po. yun yung isa-safety mo. Opo, Okay, ma'am. very good, very good. Okay. Talagang hindi pa rin nalilimutan talagang pamilya. Dahil pamilya ang rason kung bakit sila So, may meaning, buo po yung sinasahod nila na ipapadala ho nila sa pamilya nila. So, walang kumakaltas naman. Saan yung walang nangungumisyon. Wala po, ma'am. Wala po, sir. Wala pong komisyon na nangyayari po. Basta yung kung ano po yung sahod po namin, kung gusto mong buo yung ipadala mo, depende po sa'yo. Para kung buo yung papasahod mo para makabayad ka dito sa Pilipinas, para isang isang baksakan. Malaking bagay po yun. So, hawak naman ninyo yung bank account. Oo, personal na bank account. Okay. Opo, ma'am, hawak po namin.
So, ayan. Pero, yun nga, balikan lang natin, ma'am, no, yung sa TNT kanina. Yung tago ng tago. Matanong ko lang ho sa inyo, kasi kayo nakakasama ho ninyo. Ano ba yung rason talaga? Bakit yung iba nagti-TNT? Para sa akin, kung nakikita ko na rason na Mga taga-Kabagan, maraming nag-TNT sa Kabagan. ang nangyari po yan, nakikita ko na rason bakit sila nagti-TNT. Yung halimbawa, laging nasisigaw po, ma'am, kasi hindi nila alam yung parang salita. Yun yung kaya kailangan talaga may ano tawag dito, Korean language. Saka dapat kung yung mga baguhan, dapat ma'am napupunta doon, ihahalo sana sa dati na para kahit paano yung ginagawa nung dati, kahit pa ikaw na lang mag-advise dun sa kasama mo na ganito yung sinabi ni boss, ganito yung sinabi ni boss. Buddy-buddy. Buddy-buddy po, ma'am, Buddy-buddy. tama po. Mahirap po talaga pagkwan. Oo. Saan naman sila pumupunta pag Opo. nagti-TNT sila? Ganap. Yung TNT po kasi may mga kakilala na po doon, ma'am. Oo, kakilala sila. Yun, parang That's another insight na pag may Oo. kakilala pala May sa mga- Korea, Oo, dapat pala medyo walang kakilala. red flag, di ba? Opo. Pero sa inyo, personally, sabihin ng totoo, may nag-uudyo po ba sa inyo parang, buddy, lika na, sumama ka na sa akin. Para It's a very sa nice akin, question. napakagandang tanong yan, sir. May nag-udyok din sa akin yan. Oo. Nung una. Pero inisip ko, sabi ko maraming masisira dito sa programa kasi kung Oo, marami, tama yan. walang opportunity na another na ganito yung mangyari pag sinira mo yung tiwala. Kasi sabi ko nga, magti-TNT ka, saan ka pupunta kung magti-TNT? Magtagaw-tago ka lang. So inisip ko, yung kailangan yung wag mo sirain yung tiwala ng tao. So lalo na, nagpapasalamat ako nga tulad ng programa ni Sir ating napakasipag at napakabait, napakagwapo na mahal natin na gobernador, Sir Rodito Albano III. Maraming salamat po, Sir, sa binigay niyo pong opportunity sa bilang trabaho, bilang magsasaka dito sa probinsya ng Isabela. Ma-share ko din lang, Exie, no? Yes, ma'am. Speaking of TNT, mismo si Mayor Mila Albano mamawag. Yes, ma'am. Diba? Ng Kabagan, nung may mga nag-TNT sa Kabagan, particularly sa Kubag at sa Kasakansan, Yes, ma'am. kasama ko siya na pumunta. Hindi lang minsan, hindi lang 2 beses, hanggang pangatlo, hanggang pang-4 na beses. Pinuntahan namin yung pamilya ng mga nagti-TNT na seasonal workers para kumbinsihin nila ang kanilang anak, ang Yes, kanilang asawa, 'di ba? Ang kanilang kapatid na bumalik doon sa kanilang kontrata, doon sa kanilang farm owners para nga tuloy-tuloy sana yung programa para sa mga nagnanais pang pupunta. Ang tiyaga talaga ni Mayor Yes, Talagang nakiusap talaga siya. May mga nag-yield naman ng positive results pero syempre yung mga iba nakaalis na, hindi na sila talaga bumalik sa programa. Yun kasi yung mahirap, ma'am, no, kapag syempre may pagkakataon ng mga oportunidad na ibinibigay, wag ko nating abusuhin at wag ko natin sirain yung tiwala. Kasi ang mahirap diyan, no, Ma'am Liz, ang pinaka-worry ko diyan, baka sa kaka-TNT ho natin, maban na ho totally lahat ng mga Filipino farmers ho natin. Hindi lang sa Isabela. Yes po, hindi lang sa Isabela, kundi sa bansang Pilipinas. Especially ngayon, Exie, no? Yes, Kasi inalis na ng DMW. Kasi si Gov nagkaroon ng parang policy dito sa Isabela, seasonal farm workers natin na mag-put up sana sila ng parang guarantee na hindi sila magti-TNT, di ba? Yes, ma'am. So parang nagkaroon ng ban. Pero sabi ni DMW, wala nang ganon. Oo. So parang disiplina na lang, tapos malasakit sa kapwa Isabelino po. at saka sa programa ng Provincial Government of Isabela. So talagang tama yung sabi mo, nakasalalay na Yes sa kanila po. ang future ng mga seasonal farm workers natin na magpapatuloy at magpapatuloy. Oo, Oo, kasi oo. self-discipline Yes, na ma'am, dapat self-discipline yan. ang Oo. ano. Kaya kung may tukso, layuan nyo. Maraming salamat no sa pagkakataon. Siguro, may mensahe ba kayo sa mga kapwa ninyo farmers na nanonood ngayon? Yung iba siguro, nanonood, naka-TNT, nanonood. At the same time, yung mga nagnanais na
maging tulad ninyo? Mensahe ninyo, Kuya Boyet. May sabi ko lang po sa mga katulad naming farmers sa South Korea ay pagbutiin na lang po natin yung trabaho. Kung ano po yung binigay sa atin na opportunity ng Isabela, pinayo po, tanggapin na lang po natin ng buo kasi farmers naman po tayo. Matatapos naman po natin yung 8 months. At least, mga 5 months, matatapos naman po natin makakauwi naman po tayo sa ating pamilya. Kung masipag ka lang sa boss mo, pabalik-balik ka na lang. Lalong-lalo na sa amin, galing po kami sa winter dahil po sa gym namin nakitaan po kami ng magandang trabaho. Kaya pinabalik po kami agad. Ang sabi niya, 1 buwan lang po yung namin, ang bakasyon, tapos babalik kayo, sabi niya. Babalik kayo ng mga June 6. Kaya salamat po. Kuya Erickson, mensahe po ninyo. Yes, sa lahat ng mga kapwa ko na farmers, sabi ko nga sa inyo lahat, huwag bibitaw kung ano man yung pangarap natin sa buhay. Tuloy mo lang. Kung ano yung ginagawa mo na mabuti, sabi ko nga, unang-una, magpapasalamat tayo sa Diyos dahil binigyan tayo ng lakas. Tapos sa programa ng ating PGI, sila ang sumuporta, lalo kay ating napakabait na gobernador natin, Sir Rodrigo Albano III. Encourage ko yung mga magsasaka na huwag mawala ng pag-asa. Basta, kung ano yung tuloy mo, yung pangarap mo sa buhay, tuloy mo lang. Lalo na sa pagdating sa Jinan na na-experience namin sa bilang winter doon sa Jinangan sa South Korea. Yun lang po. Pati ang ating vice-gobernador na si Yes. Vice Ay, oo nga Governor pala, Kiko, ating di talagang todo suporta din Yes, sa ating yes, mga yes. farmers at saka dito sa programa po. Yes, ma'am. Kuya Albert? Yung sa mga kasamaan po namin na andyan na po sa South Korea, ay normal lang po na masigawan tayo ng amo, wag po natin dibdibin. Ganun pa rin, focus tayo sa trabaho kasi siyempre makakuan yan tawag dito, hindi natin alam kung anong sinasabi ng boss natin, kailangan talaga, ang tawag dito, pahabain natin yung pasyensya pala. Kasi hindi mo maiwasan na sisigawan ka kasi talagang part ng trabaho yun kasi hindi mo pa alam yung lengguwahe. Pagbutihin nila yung trabaho nila, tapos yun nga, dedikasyon lang sa trabaho. Ako, maraming salamat, no? Kuya Albert, Kuya Erickson, and Kuya Boyet. Alam ho ninyo, mga kasabalyan, Attorney Liz, no? Hindi lang basta kwento ang ating narinig ho dito upang mapatunayan sa atin ho mga kababayan na ligtas, mapayapa at maayos ang kalagayan ho ng ating mga farmers sa South Korea. Meron ho tayong mga video testimonial, Sir JP, na mula ho sa ating mga kababayang kasalukuyan hong naroon ho doon, Attorney Liz. Ulitin lang po natin, no? Testimonial ito na declaration mismo ng mga farmers tungkol sa kanilang aktual at personal na experience. Kasama din ang isa sa kanilang farm owner or employer. So, hindi ito hearsay lang, no? Hindi po ito opinion lang. Yes po. Mahalagang makita po ng ating mga mamamayan ang realidad ng kanilang buhay doon. Pinatutunayan nito na ang partnership ng ating probinsya at ng Jinan County sa South Korea ay hindi lamang nakasulat sa papel, kundi ramdam at Yes. na-experience ng ating mga farmers sa kanilang pang-araw-araw na trabaho at sa maayos na pakikitungo ng kanilang mga Korean employers. Yes. Kaya naman mga kaisabelenyo, no, panoorin nga ho natin itong mga kababayan, ilan ho sa atin ho mga farmers. Kung nakausap ho natin yung mga nagsibalikbayan, abay papasyal ho namin kayo doon ho sa South Korea. Kasama ho yung atin hong ilan sa atin ho mga farmers. Narito po. Naimbag na aldaw tayo amin kakabsat nga awan labas na. Siak ni Lifel Domingo Salmasan, 34 years old, at taga Buenavista, Gamur, Isabela. Umuna iti amin, nagyaman na kini Apo Diyos ang Marswa. Tamay saak ang napagasatan ken ikan gundaway nga agtrabaho akas seasonal farm worker dito Jinan, South Korea. Maminduan adaras nga agsublina kadagiti na sisingpet nga employer ko. Ken babaen, ti managtulong na anus na singpet
ken managayat a gobernador mi iti probinsya ti Isabela awan sa Bali, Honorable Rodolfo Rodito T. Albano III, ken dagiti mangbukbukel ti PGI. Agyaman ak unay kada kayo. Manipod na gubranak dito'y South Korea. Uray no kaskasa no maited kumitin dagiti kasapulan dagiti pamilya. Ket takil unay ti pagyamanak. Ket bayat ti panagtrabahok dito'y akas farmer adu iti namamok ken naadal ko a teknik. No kasano iti mga laga kadagiti produkto da kas iti sili, melon, grapes, strawberry, blueberry ken adupay nga mabalin kong tumit nga ibinglay kadagiti padak nga farmers. Ulitek agyaman ak unay agbiag farmers ti probinsya ti Isabela. Diyos tangi na kadatayo amin. Po si Rex Jose na napalad na nakabalik na naman ulit dito sa South Korea. 4 na beses na po ako nakabalik dito. Maraming salamat po sa butihing Governor Rodolfo Albano III. Salamat po. Isang pinagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Arlan Tanginod. Ako po ay nakatira sa lungsod ng Kawayan. Pangatlong beses nang narito sa South Korea bilang isang seasonal farm worker. At ngayon ay narito tayo sa aming greenhouse kung saan ang aming pangunahing pananim ng aming employer ay walang iba kundi mga traditional herbal medicine. Hindi lang din po yan dahil kami rin po ay nagtatanim ng sibuyas, luya, linga at kalabasa. At dahil dyan ay marami akong natutunang kaalaman na maaari ko rin gamitin pag uwi ng ating bayan. Kaya sa tulong ng Provincial Government of Isabela, kami po na seasonal farm worker ay nagpapasalamat ng lubos. Dahil sa programang ito, marami pong natulungan ng mga katulad ko. Ako po si Alexander Aguila from Union Kawayan City, Isabela. Isa po akong napiling pinadala dito sa Jinan, South Korea. Bali, 5 beses na akong pabalik-balik dito. Papasalamat to ako kay Governor Rodito Albano at sa PGI. Dahil sa programang ito, malaking tulong po sa aming mga farmers. Seasonal worker from Korea. Ariel Sagibo from Kawayan. 4 na balik ko na rito sa Jinan. Ito yung tanim namin, pipino. Maraming salamat kay Go. Dahil sa programang ito, ay nandito ako. 4 na beses na. Ako po si Angelica Martin, taga-Bangag, Ilagan, Isabela. Ako po ay pangalawang beses nang nakabalik dito sa South Korea bilang seasonal farm worker. Ito po ay sa pamamagitan ng programa ng ating butihing governor na si Rodolfo Albano III. Sir, maraming pong salamat sa walang sawang suporta sa aming mga farmer dito po sa South Korea. Kami po ay proud farmers na galing po sa Isabela, sir. Maraming pong salamat. Po ako sa mapalad na nakabalik at magtrabaho muli dito sa South Korea bilang isang seasonal farmers. Maraming salamat sa ating butihing gobernor Rodito Albano. Salamat sa oportunidad. Malaking tulong sa amin to at sa aming mga pamilya para mapabuti at mapaganda ang buhay ng aming mga pamilya. Magandang araw po kapwa Isabelino at kapwa farmers dito sa Jinan, South Korea. Ako po si Princess Kalimag from City of Ilagan, Isabela. At ako naman po si Loreline Obispo ng Santo Tomas, Isabela. At siya naman po ang aming employer. 김동환입니다. 안녕하세요. 로디토 알바노 감사합니다. Siya po ay nagpapasalamat sa ating butihing gobernador sa pagpapadala po sa amin dito sa Jinan, South Korea. Kami po ay pang-anim na balik na po dito sa South Korea since 2022. Ang kauna-unahang batch na pinadala ng Isabela sa ilalim ng programang Seasonal Worker Program. Kami po ay nagtatrabaho dito sa Cherry Tomato. At dahil po sa aming dedikasyon sa aming trabaho, siya po ay nagpadala ulit ng panibagong mga farmers dito sa South Korea. Sila po sina at ako naman po si Samson Caro from Lenzon, Isabela. Ako naman po si Jessara Kadyente, Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa ating butihing gobernador at sa lahat ng bumubuo ng Provincial Government of Isabela sa oportunidad na ibinigay sa amin. Salamat din daw po, sabi ng ating butihing gobernador at Yes vice po. governor dahil pinapahalagan ninyo Yes ang po. programang ito at pinagbubuti ninyo ang inyong trabaho. So, natutuwa din siya na makita ang mabuting kalagayan ninyo. Yes. Kasi, nakikita naman natin, Yes, no? ma'am. Makikita sa kanilang mukha Oo. ang determinasyon, ang kagalakan at ang disenteng oportunidad na ipinagkaloob ng ating pamahalaan. Siyempre, ng ating butihing Governor Rodito Albano na ilang beses nilang na-mention kanina, Yes po. including yung kanilang Sadyamin, Yes. farm owner, at ang ating Vice Governor Kiko din na Yes. laging nagpapaalala sa atin na
tulungan ang ating mga seasonal farm workers sa mga requirements, sa mga proseso, at even sa mga gastusin. No? Wala po tayong private recruiter dito, ha? Oo. Mismo, mga officials ng GINA na nagsasagawa ng final screening, ito po ay government-to-government na proseso. At sa ngayon po, dumadaan na sa DMW ang ating mga seasonal farm workers. Kaya mga OFW na din po ang turing sa Wow. kanila. At nakakatanggap po sila ng same benefits na nakukuha ng ating mga OFW, gaya ng medical, livelihood, at yung sa death benefits po. Oo. So, ang isang challenge lang dito, Exi, katulad ng nabanggit ko kanina na kung paano natin mapadami ang quota ng Isabela Province. Madami kasing probinsya na pinagkukuhanan din ng GINAN, kasama na ang Quirino. Oo, para makuha sana natin yung mga madaming aplikante at mabigyan din naman sana ng break yung mga bagong nakapasa sa screening. Ang preference kasi ng mga farm owners ay yung mga re-entries na subok na ang kanilang katatagan, kakayahan at disiplina. Oo. At syempre, again bilang syempre, again na impormasyon, mga ka-Isabeleños, nasa 250 na ang kabuang bilang ng ating mga farmers na na-deploy sa South Korea. Ang patuloy na rehiring sa ating mga returning workers ay matibay yan na patunay na disiplina at husay ng bawat Isabeleño dahil sa strong, again, na recommendation ng kanilang mga employers. Marami sa kanila ang paulit-ulit na nakabalik sa South Korea. Tumpak yan, oo. Kaya sa ating mga nagnanais na mag-apply, ang inyong provincial government ng Isabela ay laging handang gumabay sa inyo. Ang Seasonal Farm Workers Program ay bukas para sa mga kwalipikadong Isabeleño na handang magsikap at magdala ng karangalan sa ating probinsya. Oo. And there you have it, mga ka-Isabeleño. And again, maraming salamat. Taas mo lang yan. Maraming salamat sa atin mga kababayan. At nakaka-inspire nga din talaga na, attorney, yung mga kwento ng mga farmers natin. Oo, at tunay na ang sipag at tiyaga ng mga kapwa nating taga-Isabela saan mang sulok ng mundo ay nagdadala ng karangalan sa ating probinsya. Sa Seasonal Farm Workers Program na isinusulong ng ating butihing gobernador at vice-gobernador kasama ang buong pamahalaang panlalawigan ng Isabela, na namumuhunan sa kinabukasan ng pamilyang Isabeleño at pag-unlad ng sektor ng ating agrikultura. Sila ang nagsilbing tulay upang mabigyan ang ating mga magsasaka ng oportunidad na dekalidad, protektado at kinikilala sa buong mundo. At syempre, again, maraming salamat again kay Attorney Elizabeth Binag. Marami nagre-request na sana regular na kasama natin si Attorney Liz sa programa natin. Pero syempre, marami siyang trabaho. Again, maraming salamat, Attorney Elizabeth Binag, ang ating Provincial Information Officer, together with our mga farmers natin. At syempre, maraming salamat din sa ating mga viewers. Huwag din kalimutan na i-like at i-follow ang ating Facebook page, Isabela PIO, at mag-subscribe sa ating YouTube channel para sa updates. At syempre, sa ngalan ni Governor Rodito Albano at Vice Governor Kiko D at ng buong pamahalang palalawigan ng Isabela, muli ako po ang inyong lingkod, ang resident broadcaster ng Provincial Government of Isabela, Ezekiel Kilang, na nagsasabing manatiling connect sa pagunlad, manatiling connect sa bayan, at manatiling connect sa isa't isa. Ito ang Isabela Connect ka dito. Isabela Broadcast Center, himpilang tumatalakay sa mga proyekto at serbisyong tunay para sa tao. Hatid ang mga programang nag-uugnay sa bawat Isabeleño saan mang panig ng mundo. Delivering in-depth, trustworthy, and objective news. Dito ka